Ilang babae ay kasama nila. Ang ari-arian nila ang tinustos nila sa pangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Tatlo lang po yung binanggit dito, no? Si Maria na tinatawag na Magdalena, si Juana na asawa ni Kusa, at si Susana. Pero hindi lang sila, maraming pang iba. So sila siguro yung mga, kung tawagin natin, ay iilan sa mga babae na kasama ni Jesus, kasama ng mga alagad na kasama ni Jesus sa kanyang pangangaral. At maliwanag yung kanilang kontribusyon. Sila ang financial bahagi yun na kung saan ay pangtustos, no? Para sa pagkilos ng pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Hindi naman pwedeng lumakad ka ng wala kang pagkain, wala kang matutuluyan at mga pangunahing pangailangan bilang isang tao. So, pero itong lahat ng ito ay ginamit para sa pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Pagkakataon na kinakailangan na mabigyan ng pag-asaayos, na kinakailangan tugunan yung kuminsan, sinasabi ko rin sa mga katekista na medyo kulang tayo ng pagpapaliwanag para sa pinansyal na tulong para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Daig pa tayo ng ibang sekta, bahagi yun. Daig pa tayo ni Kibuloy, na kung tutusin ko, na kung tutusin ay tama naman yung ating ipinangangaral, kailangan ay siguro kulang sang-ayon doon sa pangailangan ng pamimera. Pero sabi nga natin, ayaw naman natin na ang maging trabaho natin ay pamimera. Yung pamimera ay katulong lamang para mabigyan ng kaganapan yung pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Yun nawa yung maging maliwanag mo. At pangalawa, hindi yung accountability, ng nabanggit ng mga pagkilos para higit natin mabigyan ng higit ng pagkakataon. Kaya kinakailangan din ng paliwanag para sa gawain na kinakailangan natin. Sabi mo, sayang nga lamang sa ilang mga programa. Sabi nga natin yung bell natin, ang target natin ay 3. Pero ang nakayanan lang natin ay isa. Ay yun ay 2 bahagi. Maaaring ito lang yung kaya namin, or we have not exerted the whole effort para ito ay higit na matugunan. Pagkakataon,
Anyway, at least mayroon tayo, mayroong isa. Gagana rin naman yun. Kailangan, sabi ko nga, ay pagkakataon na kung saan ay makita ko natin. Kailangan may mga ilang mga hamon na kung minsan ay mabigyan natin ng higit na pagpapahalaga. Ang hamon ng alin, yung kung minsan yung dilemma ng yung pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos o yung pagkakaroon ng pera. Kasi may mga, kung minsan may mga nagsasabi na, sige, no, magparapol tayo. Magkamahal nung nakalipas na obispo, ay yun ang rapol. Bakit? Kasi nga, ay sugal. Baka, bagamat para naman sa ikabubuti yung ating programa, kaya lamang, baka naturuan din natin ang tao na magsugal. Kaya nandun din. Nandun din yung kung tawagin natin ay agam-agam ng ating pagkilos na kuminsan ay nahati sa dalawang direksyon. Kaya kinakailangan din natin na higit na pagnilay-nilayan. Pero ito yung dulog natin. Nawa ay may mga tao katulad ng mga babae dito na sumusuporta para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. At tayo po'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong. Kaya mo nga po, kapag ang bell na ito ay tumutunog, ay palaging isinasama natin sa ating panalangin yung mga taong naging instrumento para ito ay magkaroon ng katuparan. Pero sabi nga, bakit ba tayo nagbibigay? Ay, kung tutuusin, hindi tayo nagbibigay sa Diyos. Ibinabalik natin yung ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya ngayong term na ginagamit natin ni Alin, balik handog. No? Balik handog. Kasi hindi naman ating to eh. No? Sa Diyos din ito. Nagkahawak lang tayo. Pero naman, yung mga bagay na ito'y magamit natin sangayon sa pagkapalaganap ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Nakakalungkot na lamang sapagkat patuloy ang gera. Yung tawagin natin ay trillions of dollars ang ginagamit dito para lamang pumatay. Kaya nakakalungkot kasi anumang uri ng gera ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng buong may kapal. Kaya nawa, idulog natin na magamit natin ang kayamanan ng daigdig na ito sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo.